day everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Menchir Ermita. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo ang mga bagong updates ni Facebook kung saan nagbibigay siya ng mga tips para mapaganda ang performance ng ating mga videos na in-upload araw-araw. So napakabait talaga ni Facebook guys dahil siya pa nagpasahod sa atin pero binigyan pa tayo ng tips para mapaganda talaga ang mga videos na ating ina-upload. O diba? Tayong lahat ay binigyan nito. So, ang tanong, saan natin ito makikita para mabasa natin at maintindihan para mapaganda ang quality ng ating mga content at mapaganda ang ating mga reach, ating mga videos. So, makikita natin ito guys sa mga dati natin ina-upload na video. So, pagpunta nyo doon, makikita nyo sa baba na Insight and Ads. So, i-press mo lang yan. So, pagkatapos mong ma-press yan, makikita mo yung tips for a better performance. So, doon makikita mo. So, before yan is, that binigay na niya ni Facebook yung best practices. So, pero ngayon, tips for better performance na. So, nagbago na, nag-update na si Facebook. Diyan makikita mo yung press all. So, i-press mo lang yan. So, diyan mo makikita kung anong mga tips ang hindi mo nagawa at ang mga nagawa mo. So, sa akin, sa video ko na nakita is 18 best practices pero 14 lang ang hindi ko nagawa. So, kailangan ko pang gawin yung 4 para mapaganda talaga ang performance ng ating mga video. Isa-isahin nating talakayin ang mga tips na ito. So, una, kailangan nating i-add ang location natin. For example, nandito ako sa Iligan. So, sa pag-upload ko pa lang ng video, so i-on ko ang location para mapadali or madaling makita ang ating mga videos. So, for example, merong mga viewers na gustong mag-views about sa Iligan. So, ipapop up yan ni Facebook or isuggest ni Facebook ang ating mga videos dahil naka-on ang ating location. Pangalawa is i-add ang personal touch ng ating mga videos or yung ating mga feelings. For example, masaya tayo sa ating mga videos. So, i-add natin ang feelings na happy. And then, kung sad, is sad. Pero, kailangan happy naman tayo sa ating mga videos. So, diba? And then, i-add din natin ang ating mga activities. For example, you are in a Zumba dance. So, lagay mo, Menchir Ermita is in Iligan City doing Zumba dance. So, that is or jogging or walking. That is our activities. So, kailangan natin i-add para ma-internalize agad ng mga audience kung ano ang ating ginawa at ano ang ating mga feelings on that video. Ito na ang pangatlo, i-add ang ating mga videos sa mga playlist. So, kung wala pa tayong playlist, so mag-create tayo ng playlist. So, for example, ang ating videos about breakfast meal. So, kung meron na tayong existing na playlist na breakfast meal, so i-add natin para madagdag doon. And then, kung merong mga viewers na nag-search about breakfast meal o anong mga breakfast ideas, ang ating mga videos ay isuggest yan ni Facebook. So, mapaganda ang performance, maparami ang ating mga viewers. Ang 4, kailangan natin i-share ang ating mga videos sa group. So, alam nating tayong lahat ay meron ng group na nasalihan. So, kailangan natin i-share para mapaganda ang reach, maparami ang audience. Mas advantage kung sa ating grupo ay pareho tayo ng interest. For example, yung nasa group tayo, kung for example, yung content natin is about cooking. So, nasa group tayo ng mga cooking enthusiast or mga mahilig sa cooking. So, mapaganda ang performance dahil interesado sila sa ating video dahil pareho tayo ng interest. Pwede natin lagyan ng mga emojis ang ating mga caption para mag-grab natin ang attention ng ating mga viewers. So, pag naaliw sila sa ating mga emojis, so, panoorin nila ang ating mga videos. So, next step na tayo. So, pwede nating i-ask ang ating community na i-share ang ating video. So, sa last part ng ating videos, pwede tayong mag-ask na please share my videos para mapa-wider ang ating audience. So, pwede rin natin silang i-ask to follow you and to follow more of your videos. So, another tip guys, so
encourage tayo ni Facebook na gumamit lang ng fewer capital letters sa ating mga captions or posts dahil mayroong iba na puro capital letters. So, encourage ni Facebook na gumamit lang tayo ng fewer capital letters sa ating mga post or captions. Ang tip guys, so kailangan hindi tayo gumamit ng mga links sa ating caption. So, kung gusto natin gumamit ng mga links, doon lang sa comment section. Huwag tayong gumamit doon sa caption dahil hindi yun pwede sa Facebook. Next tip na tayo. So, ito na ang pinaka-best tip. So, kailangan daw tayong makipag-engage sa ating audience, sa ating mga commenter. So, kailangan nating replyan ang mga comments ng ating mga videos. So, hindi natin sila baliwalain dahil ito ay part of engagement, yung pag-reply ng mga comments. Another tip guys is gumamit tayo ng mga hashtags. So, kailangan 3 to 5 hashtags lang ang ating gamitin. Huwag yung napakaraming hashtags dahil ma-spam tayo niyan. So, maano siya, mapahina ang traffic ng ating mga video. So, kailangan 3 to 5 lang hashtags lang. Yung related talaga sa topic ng ating content. Hindi yung basta-basta ka na lang gumamit ng mga hashtags, kahit na ano-ano, pero kailangan yung related lang talaga sa ating videos. For example, ang yung video is about cooking. And then, kailangan hashtag food, hashtag cooking, ganyan lang, yung related lang talaga. Hindi yung basta-basta lang tayo gumamit ng hashtag. Another tip guys, so kailangan malinaw ang ating caption. So yung straight to the point, yung talagang caption na related talaga sa videos, hindi lang yung kahit na ano-anong caption lang. So kailangan 10 to 400 characters lang ang pwede nating ilagay na caption. Hindi yung basta-basta ka na lang gumamit ng mga caption na hindi related sa iyong videos. Kailangan related talaga para ma-resonate natin ang ating audience at maintindihan agad ang ating dapat ipahiwatig sa ating mga videos. So next tip guys, kailangan i-on natin ang ating closed caption, yung CC or closed caption. I-on natin para mapa-wider ang ating audience dahil for example, this one, ang aking Tagalog, ang ating ginagamit. So, hindi yun maintindihan ng mga other countries. For example, napa-wider na ang ating audience and then hindi nila naintindihan. So, hindi sila manonood. So, kailangan i-on natin ang ating closed caption dahil meron niyang merong subtitle sa baba. So, pag na-on na ang iyong closed caption, para mapa-wider ang ating audience, hindi lang dito sa Pilipinas, pwedeng pang worldwide. O, diba? Next tip na tayo, kailangan nating i-increase ang video resolution ng ating videos ko. Kailangan 720p resolution para mapaganda ang quality ng ating videos. While editing, so kailangan naka 720p resolution tayo sa Facebook. So, another tip guys, so kailangan merong sound ang ating video. So, sinong manonood kung nakamute lang. So, kailangan merong sound, merong voice over or live na conversation, and then pwedeng mga music. So, kailangan yung non-copyrighted music lang ang ating gamitin. Or kung mahiya tayo sa labas, and then i-voice over na lang natin. So, wag yung nakamute. Another tip guys, kailangan gumamit tayo ng mga creative tools like text, stickers or mga effects para makuha natin ang attention ng mga audience. So, kailangan meron tayo ng ganito, stickers, text, or effects. So, kailangan meron ta ganito guys para mapaganda ang quality ng ating mga videos. So, yan lang masishare ko for today. Ito yung mga tips galing kay Facebook. In-explain lang natin para ma-share din natin sa mga hindi pa nakakaalam. So, yan guys, don't forget to follow for more. Don't forget to subscribe. Kung bago pa kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and comment. Have a nice Sunday morning ahead of you.